since na first year anniversary ko, pag-usapan natin kung ano ba ang mas maganda, kung mag-i-stay ka ba or lilipat, magta-transfer. Since na isa din ako sa mga taong nag-transfer ng ibang company, i-share ko sa inyo yung experiences ko na after 1 year, anong nangyari nung paglipat ko, anong nangyari nung nandito na ako, anong mga na-experience ko mula doon sa company na luma papunta dito sa bago. So, syempre, bibigyan ko kayo ng tips kung ano ba ang mas maganda, kung lilipat ka ba o mag-i-stay ka na lang sa kasalukuyan mong company. So, yun. So, habang kumakain tayo, share ko sa inyo kung ano ba ang tingin nyo na mas maganda, di ba? Ano ba ang mas maganda kung mag-i-stay ka ba o transfer? Bago ka lumipat, pag-isipan mo muna maigi na 100 beses kung lilipat ka ba talaga, kasi guys, mahirap mag-transfer. Lalo na kung ang company na lilipatan mo, wala kang idea, wala kang kakilala doon, di ba? Parang mangangapa ka. Kung masyado na kayong stress doon sa dati nyong trabaho at gusto na namang iba, nasa sa inyo yun, di ba? Mag-i-stay ka sa company at i-rehire ka, ang maganda doon, alam mo na yung trabaho. Siyempre, sa 3 taon na halos araw-araw kang pumapasok, alam mo na yung trabaho, di ba? Hindi, ang gamay mo na. Unlike kasi pag sa transfer ka, mangangapa ka. Kaya, yun, siyempre, mag-aaral ka ulit sa umpisa, wala kang alam, di ba? Kasi siyempre, dito sa luma mo, dito sa luma mo, at alam mo yung trabaho, iba ang trabaho dito sa bago. Parang ditong konting pagkakatulad, pero siyempre, iba pa rin talaga yung gawain nila doon. Na sure, pag mag-i-stay ka naman kasi, siyempre may mga kaibigan ka na, naging kaibigan ka na. Mamimiss mo sila pag umalis ka. Hindi mo lang sila masyadong gano'n na makakasama. Pero sa kabilang banda, makakakilala ka naman ng mga bagong kaibigan, mga bagong katrabaho, di ba? Pag nag-stay ka, yung mga ginagawa mo araw-araw, yung sa dorm, sa company, yung araw-araw mong ginagawa, siya na yun. Alam mo na, sanay ka na. Pero kasi kapag dito ka sa may bago, lahat, umpisa ka sa bago, umpisa ka sa umpisa. Lahat bago sa'yo. Isipin mo muna, bakit ka nga ba lilipat? Or bakit gusto mong lumipat? Dahil ba gusto mo ng mataas na sahod? Or gusto mo ng mas maayos na work environment, katahimikan? O gusto mo ng ibang stress naman? No. Yun ang mga dahilan kung bakit ka lilipat eh. Kasi it's either pangit ang dorm dito, pangit ang dorm, mas maganda ang dorm doon, o kaya pangit ang company dito, mas maganda ang company dito. Yan, ganon naman ang pag-iisipan. Pero ang sa akin naman, pag-isipan nyo mabuti kung ano ang magiging desisyon nyo. Huwag kayo magpapadala din sa mga sabi-sabi ng mga kaibigan or katrabaho nyo na, tara, dito tayo, mag-apply tayo dito. Ay, make sure nyo na maganda talaga yung lilipatan nyo. Ang tanong dun, paano kung hindi, di ba? Di ba? Paano kung itong trabaho mo okay na pala, pero pagdating pala doon, mas mahirap pa pala yung trabaho mo, di ba? Parang, mas lalo ka mamumblema dahil once na kasi guys, once na nakalipat ka na, once na pirma ka na ng kontrata sa bagong mong employer, sa bagong mong company, wala nang atrasan yun. Hawak ka na nila. Kaya hindi ka na makaka-atras. Kaya isipan mo mabuti kung lilipat ka ba o mag-i-stay. Ngayon, kung gusto mo talagang umalis, at ayaw mo lang mag-renew dito sa company na to, make sure mo na maghanap ka na agad ng applyan mo, makakapirma ka na ng kontrata doon bago pa sila magbigay ng yung bagong kontrata mo na i-rehire ka. Kasi syempre guys, kung nakapagbigay na sila dito ng kontrata mo at dito wala pa, o anong gagawin mo? Diba? Kung wala pang kasiguraduhan dito, maiipit ka. Syempre, malamang kung ako din yun at hindi pa nagbibigay ng kontrata dito at matatapos na yung 2 years contract ko, dito na ako, syempre, mag-i-stay na ako, di ba? Kaya kung hanggat maaari, mas maaga na makapag-apply ka. Yung kapag, alam ko, 3 months eh. 3 months, 5 months, meron lang 5 months na tumatanggap na lang, 5 months before endo, nagtatanggap na sila ng mga aplikante. Kaya, yun. At take note guys, kung gusto mo talagang mag-apply at lumipat sa ibang company, siguro mas maganda kung natapos mo yung 3 years contract mo. Kasi may mga company na hindi tumatanggap ng break contract. Nauso naman yan guys, yung transfer dito sa Taiwan, noong nag-pandemic. Dati kasi, kapag ayaw mo na sa company, tapos, ang pagpipilian lang doon kung i-rehire ka ng company or uuwi ka na ng Pilipinas, siya lang naman dati ang ang siste.
Pero dahil na nag-pandemic, nauso yung transferring. Pag gusto mo din lumipat, kunwari, may mga talagang ano ka na, stress ka talaga, hindi try mo din na lumipat, na makahanap din ng mga bagong company, na bagong opportunity para sa'yo, di ba? Tsaka syempre, isa din sa maganda din dun, kung sakali man na meron kang hindi kasundo na Chekwa, Pinoy, o basta may mga hindi ka nakakasundo sa trabaho, sa dorm, mas maganda na rin din siguro na lumipat ka. Kung kaya pa naman, kung hindi mo na kaya yung mga nangyayari doon sa environment mo, mas maganda na nga na lumipat ka na nga lang, di ba? Kaysa na araw-araw ka mo iisipin, ay, andyan na naman si ano, andyan na naman yung si ate, andyan na naman yung Chekwa, di ba? Kung lagi ka naman din binibwisit. Pag matagal ka na sa company, syempre, maliban doon sa gamay mo na yung trabaho, syempre, minsan pag may mga bagong dating, ikaw nang gagawin teacher, ikaw nang magtuturo sa kanila ng mga ginagawa mo dun sa trabaho nyo, di ba? Unlike kasi pag bago ka, ikaw ang tuturuan. Ikaw ang walang alam eh. So, ikaw ang tuturuan. Diba? Ikaw ang walang alam. Ikaw ang bago doon. Wala kang alam. So, yun ang pagkakaiba ng pag mag-i-stay ka o magta-transfer. Pagdating naman sa leave, pag dito ka sa luma at naka 3 years ka na, kasi guys, pataas ng pataas yan eh. Kapag bago ka sa company, in 6 months, may 3 days leave ka, vacation leave. Pag naka 1 year ka na, may 7 ka na. Pag naka 2 years ka na, may 10 ka na. So, pag naka 3 years ka na, alam ko 14. Wow! Tapos na kung ikaw ay lilipat sa bago, syempre balik ka ulit sa umpisa. Ulit? 3 days leave pa rin pag naka 6 months ka. Ganun. Kasi pag patagal ka dun sa company, ang alam ko, padagdag yung vacation leave mo. So, yun ang kagandahan naman kapag mag-i-stay ka sa company. Kung magta-transfer ka naman, basta lahat bago, lahat back to zero ka. Sa pakikisama, sa work environment, sa dorm, basta lahat ng buhay mo, iba yung magiging buhay mo dito, yung work, yung daily routine mo mag-iba na talaga. Siyempre sa pagpasok, basta lahat. Yun nga, ang maganda lang din naman din doon. Pag kunwari, dito sa dorm mo, meron kang hindi mga kasundo, mga Chekwa, mga Pinoy, pagdating dito, hindi pa na sila kasama. Ay, tignan na lang natin dito kung meron ka ulit na encounter na mga ganong tao, di ba? Pero as much as possible, mas maganda na lang din na tahimik na lang din, di ba? Para walang gulo, tahimik lang. Mas maganda yung tahimik lang. At ang doon, mahirap yun doon guys, kapag kunwari maglilipat, yun ang naranasan ko. Ay, na-haggard talaga ako doon sa paglilipat ng mga gamit. Siyempre, biyahe, bit-bit mo lahat ng mga gamit mo. Sa pag-aayos ng gamit, sa siyempre, hindi naman, siyempre pagdating mo dito, ayusin mo mga gamit mo, ilang araw lang. Maswerte na kung makailang araw ka pa bago ka pumasok sa bagong mong company. Mag-aayos ka pa ng bed mo, ng mga damit mo, ng mga gamit mo, mga anik-anik mo, mga borloloy mo, di ba? At saka, lang dun guys, ang hassle lang doon, pag gusto mo lumipat naman, syempre, kailangan maganda ka rin ng panggastos. Example, a-apply ka sa ganitong lugar. Siyempre, kailangan may cash ka kasi siyempre taxi ang gagamitin natin, di ba? Dapat yayamanin. And siyempre, kung basta naman, malilate ka naman kapag interview mo or exam, di ba? Kung mag-report ka sa office ng broker, ganyan. Siyempre, malilate ka naman kung gano'n, di ba? Siyempre, taxi. At hindi mo rin naman alam kung saan yung lugar na yun, di ba? Siyempre, yun din, yung effort mo din, kailangan mo din. Kung gusto mo talaga lumipat, mag-e-effort ka talaga na, siyempre, nung ako, nag-leave pa ako. Minsan, alam ko, absent pa ako para lang mapuntahan ko yung agency na yun, yung broker na yun pala. Kasi nga, syempre, gusto ko nga mag-try din ng iba para, bagong opportunity na makapagtrabaho pa sa iba, di ba, para makakaalam ka pa, maliban dun sa gusto mong mabago naman yung work environment mo, yung mga kasama mo, at natututunan mo pa iba pang process. Yun ang maganda. Kaya nga lang, mag-i-effort ka nga lang din na mag-apply kasi nga, lalo na kung medyo malayo yung panggagalingan mo. Di ba, talagang gigising ka talaga ng madaling araw. Siyempre, wala pa namang mga sasakyan yung mga bus-bus na alam mo, di ba? Siyempre, taxi ka talaga. Kung talagang para nga sa inyo yun, ay para sa inyo talaga yun, di ba? Pero kung hindi, at hindi naman din kayo nakahanap, hindi
mas maganda na rin naman tiis-tiis na lang din muna, di ba, dyan sa dati mong company, kaysa naman na umuwi. Mahirap din naman kasi ang buhay sa Pinas, di ba? Kung gusto mo talaga ng ibang opportunity, syempre kailangan mo din mag-effort na mag-apply nga sa iba. Actually, yung pagpirma ko ng pirma dito sa bago kong company, parang 2 araw, 3 araw na lang ang pagitan bago nag-alok ng bagong kontrata na kung mag-i-stay ka ba o aalis ng company, kaya yun. So parang na rin, certain din na yung nauna itong kasi ang iniisip ko dati, kung mauunahan ng dati kong company na magbigay ng kontrata, bago pa yung kontrata dito sa bago ko, pipirma na ako dito kasi sure na yun eh. Kasi pag guys na nagbigay at tinanggihan mo tapos hindi ka pa nakakapirma dito sa bago at natapos na yung 3 taon na kontrata mo, mga kasi iilit ka nun. Kasi wala ka lang wala ka lang pinanghahawakan na kontrata eh. Wala ka lang napirmahan, di ba? Kaya yun guys, yun ang sisiguraduhin yung at least may isa kayo mapirmahan. Kaya nung transfer ako, talagang ang laki din ng yung adjustment. Parang ang feeling ko yung galing akong Pinas. Tapos kararating ko lang dito sa Taiwan. Ganun ang feeling ko kasi bago nga lahat sa akin. Wala talaga ako. As in, wala akong kilala dito. Talagang back to zero talaga ako. Kaya yun. Tapos syempre, yung isang iglap lang yung mga kasama mo dati, mga naging kaibigan mo doon sa company mo, yung parang dati kasama mo lang, kahapon kasama mo lang na kumakain, ganyan. Pagdating dito, iba na ang kasama mo, ganyan. Yun lang ang isa sa mga parang medyo nakakalungkot ba na Pero overall naman, itong paglipat ko, okay lang din naman. Pero iba yung mga ginagawa ko dati doon, yung mga daily routine ko, iba na rin dito. Pero okay lang din naman. Huwag kayong papadala sa mga sabi-sabi niya dito, ay maganda daw dito sa company na to, itry mo, ganyan, itry mo dito sa company na to, sabi malaki daw ang sahod, i-make sure nyo, yun ang nasasabi ko sa inyo guys, yun ang mapapayo ko, i-make sure nyo kung maganda ba o malaki ba ang sahod doon, kasi guys, kung madali lang ba ang trabaho, yun lang, i-make sure nyo kasi pag padala kayo sa mga sabi-sabi ng ibang tao, tapos tinry nyo, pumunta kayo doon, tinanggap nyo yung offer doon, tapos yung pala malaman nyo na mas mahirap pala yung doon, yung magiging lagay nyo, yung gano'n, na hindi pala totoo yung chismis, si Marites, hindi pala totoo kung mag-i-stay ka or transfer, ang mahalaga guys, kayo ang mag-dedesisyon, pag-isipan nyo maigi. Kasi pwede maging mapabuti kayo doon sa lilipatan nyo o pwede rin na hindi rin, di ba? Kaya, syempre, kailangan kayo nga. Kasi syempre, ano man ang mangyari, syempre, kung wala kayo sisisihin, kundi sarili mo lang. I-ready mo lang din yung sarili mo na sa mga, syempre, pag nag-transfer ka, di ba, syempre, mo lang, tibayan mo lang lalo yung loob mo, di ba? Lalo ka lang magpakabait. Yung dahilan ko kung bakit ako nag-transfer. Siguro kasi dati, gusto ko nang mas ang number 1 ko, gusto ko ng mas malaking sahod. Siyempre, naman, diba? Sino ayaw ng mas malaking sahod, diba guys? Kasi dati dun sa company na pinapasukan, kasi 3-1, tapos fixed OT lang. Ngayon, nagbago na nga sila. Mula nung umalis kami, yung mga batch ko, onwards, may mga umalis na, doon naman sila nagbago. Kasi, pero kung siguro guys, kung nagbago sila agad-agad, na hindi pa kami natatapos ang kontrata doon, siguro hindi rin ako lilipat. Kasi syempre, ba't pa ako lilipat, di ba? Kasi gamay ko ng trabaho eh. Di ba, may mga kaibigan. Pangalawang reason, para naman maiba yung working environment. Pangatlo, gusto ko naman, maiba naman ang stress. Kasi stress dito, pero dito sa bago, may stress din naman, pero naiba lang naman din. Yun. Pero hindi mawawala yun guys, ang stress sa trabaho. Magkaroon ka pa ng ibang experience na sa iba sa work mo, ganyan. Tsaka makalipat ka naman din, makaka-experience ka din ng sa ibang lugar din naman. Basta guys, ang masasabi ko sa inyo, bago kayo lumipat or mag-stay kayo, kung ano man ang magiging desisyon nyo, pag-isipan nyo ng 100 beses kung go or dito lang nag-decide tayo. Wala na talagang atrasan yan na sabihin mo, uy, joke. Dito na natapos ang ating kwentuhan ng ating Marikaisan. Sa next time ulit, kung bago ka palang nanonood sa aking channel, please like, subscribe, and hit the bell button para updated ka sa mga bago kong videos. At muli, ako ang inyong katenwa na nagsasabing
Bawal ang sad, bawal ang nega. Just love, love, love. See you in my next vlog. Bye!